Taong 2001 nang magtapos sa kursong Electronics Engineering ang ngayon 45 anyos na si Ignacio. Ilang taon siyang nagtrabaho sa mga communication networks bago nagpasyang mangibang bansa. Challenges, marami actually. From from your pay to your experience, so iba talaga. Hindi mo masasabi na as you graduate ECE, ganun agad yung magiging experience mo. So yeah, as you progress, magiging stable yung job mo. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan niya ang malalaking pagbabago sa larangan ng teknolohiya. Isa na rito ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI. Bagamat nagiging banta ang paggamit ng AI sa Electronics Communication Engineering, nakikita naman ito ng ilan na isang kasangkapan na makakatulong sa pagpapadali at pagpapabuti ng kanilang mga gawain. I think hindi naman siya totally mawawala, but there will be a collaboration in between the AI and the technology that we are having right now. So I think it's more on the collaboration of the two. Ang artificial intelligence nagagamit na rin daw ni Eugene gamit ang security technology ang paggamit ng mga software at hardware upang protektahan ang mahahalagang detalye ng isang individual, kumpanya, maging ng bansa. For me, on a personal note and for the business, it's a tool, it's a complementary tool. And it depends right now kung gaano ka kagaling gumamit ng AI, gaano ka kagaling mag-command or mag-prompt. Kasi before, you just do the coding and all for the prompting. Right now, it just made easier that you can do it sa high level na kung tawagin, high level or human interface. Hindi na yung low level na code, zeros and ones and all. So, talagang ang AI naman will work depending sa prompts ninyo, and the prompts and everything come from the intelligent minds of electronics engineers. So hindi niya ma-affect. Mas magiging mas productive siya, mas magiging mas mapabilis ang trabaho, pero it will not replace definitely yung expertise ng isang electronics engineer. Ang responsableng paggamit ng artificial intelligence isa sa mga binigyang diin sa MidCon 2026 ng mga electronics engineers sa bansa. Mahalaga raw ito na mapagtuon ng pansin upang makasabay rin sa mabilis na digital transformation. Lifelong learning, yun ang namin lifelong learning. Then AI will be a big help, not a threat. Ang trabaho ng electronics engineer ngayon continues even after completion. For example, gawa ka ng robot before, it will just move, no? Pero ngayon, with AI, baka magiging RoboCop kung hindi mo siya ma-manage after completion. So, yun ang ng mga electronics engineer who are into this, no? Na ang trabaho natin ng AI, it is continuous dahil after finishing the system, you should monitor the system. Bukod sa AI, cybersecurity at iba pa, tinalakay din ang kakulangan ng mga electronics engineer sa bansa. Isa sa mga nakikitang rason ng grupo ang kawalan ng interes ng ilang kabataang Pilipino na pasukin ng electronics communication engineering. We start actually by encouraging yung mga high school, young junior and senior high school to be made aware na may BS Electronics Engineering. So we do ECE Caravan and across all region through the help of local chapter, and even us, the three of us, we go to the different municipalities and cities to conduct ECE Caravan for high school. Bagamat may banta ng AI at kakulangan ng mga electronics communication engineers, umaasa ang grupo na makasabay pa rin sila sa hamon at manatiling sapat ang kanilang bilang sa patuloy na pagtulong sa bansa sa pamamagitan ng pagbuo, pagpapatakbo at pagpapaunlad ng mga teknolohiya. Tema ng MidCon 2026 ay Soaring Beyond Excellence, Elevating Electronics Engineering to New Heights. Vanessa Bugtong, RNG News.